So ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Long time no upload tayo, no? Medyo na busy, maraming ginawa. And umuwi ang aking ama galing sa ibang bansa. Kaya siyempre hindi ako nakapag-record dahil doon. And medyo masakit yung ngipin ko lately. Kaya medyo hirap ako magsalita. Kaya ngayon, ano lang, gagawa lang ako ng pambawing video kahit maikli lang. So dito tayo ngayon sa extension ng CMAR sa San Joaquin. Actually bibili lang akong ulam. Pupunta pa ako ng Mawake para lang makapag-record. Tsaka masarap kasi yung mga lutong ulam dun eh. Lalo na yung sisig nila tsaka tokwat baboy. Mga taga Mablacat alam nila yan. Lalo na pag nagiinuman sila, naghanap sila ng pulutan. Well, hopefully bukas pa. Ang oras ay 7:06 PM. So sana bukas pa. Pero alam ko bukas. Sana. hindi ko sure. Sa video na natin today, no, may gusto lang akong pag-usapan. Kung nakita nyo sa thumbnail o kaya sa title, recently kasi naghulog ako ng bayad sa aking motor for the month of June. And may mga bagay lang ako na-realize and gusto ko sanang i-share sa inyo yung mga konting mga kailangan nyo lang malaman or kaunting tips kumbaga sa pagbabayad ng installment sa motor or sa kotse. Let's say sa kotse, hopefully mag-a-apply din yun. Gusto ko lang i-share yung mga thoughts and mga na-experience ko, mga bagay na dapat na ginawa ko. So yun nga, learn from your mistake, ika nga. So gusto kong ibahagi sa inyo na para hindi nyo gawin yung mga pagkakamaling mga nagawa ko. So unang-una, alam naman natin mostly sa mga Pilipino is hindi afford yung mag-cash ng motor o magbayad ng buo. Tulad ko. Well, siyempre tayong mga Pilipino mostly naman sa atin is mga breadwinner ganon, o kaya may mga sinusuportahang pamilya. Make sure nila na meron silang iahahin sa lamesa. Kaya kahit kaya nilang kumuha ng cash na motor or sasakyan, madalas pipilian nilang mag-installment. So kung ikaw yun, kung kagaya kita, yung mga gusto lang akong mga pag-usapan and mga payo na rin na kahit paano sana makatulong. Unang-una yung down payment. Sa rules kasi ng down payment is meron dyang 1 year, 2 year, 3 years sa mga motor, and then I believe 5 years naman sa mga kotse. So sa down payment, ang basic kasi dyan kung mas mataas yung down payment mo, mas mababa yung monthly mo. So marami kasi sa atin na mga natitempt na kumuha ng motor or sasakyan na nasa mababang halaga ang down payment. Tapos kapag dun sa monthly amortization na is medyo nahihirapan sila kasi medyo malaki. So for me kasi, mas mababa ang monthly, mas magaan. So ang ibig ko sabihin is mas maganda kung tataasan nyo yung down payment nyo kung kaya nyo. For example, sa motor 20,000, let's say 20,000 yung offer nila na down payment. If kaya mong gawing 30, 40 or 50k, yun ang mas magandang gawin. Kasi yung monthly amortization mo is bababa. So kung i-compute mo siya, if you will do the math, mas mababa ang babayaran mo. Let's say sa 3 taon or 2 taon ganon. So mas ideal yun. Kung kaya naman ang budget mo, mas marirecommend ko talaga na taasan mo yung down payment mo kaysa tumaas yung monthly mo. Ang nangyari kasi sa akin so sa pagmamadali ko and sobrang excited na rin ang Dominar kasi is meron na siyang talagang fix na down payment sa ibang dealer. So ang nangyari sa akin is yung bangko na nag-approve sa akin is nag-iba and inofferan nila ako ng mas bababang down payment kesa sa original na napag-usapan. Ako itong nagmamadali na gusto na magkamotor, tinanggap ko. Na-realize ko na mali pala yung ginawa ko. So mas nahirapan ako or mas tumaas yung monthly ko kesa sa dapat kong bayaran talaga. So wrong move talaga yun. Kapag inofferan kayo ng mas mababang down payment, ang marirecommend ko is kunin nyo pa rin yung original down payment or mas mataas pa na down payment para mas mababa yung amortization nyo every month. Alam naman natin paghulugan kasi dumodoble o minsan tumitriple yung halaga talaga ng original price. Ayun, bukas pa. So ito yung sinasabi ko sa Mawake. Lechon, manok, BBQ and sisig. Yun.
So bibili mo lang ako saglit ha, kung okay lang sa inyo. Dahil walang ulam sa bahay. Ano, pagkakamali ko yun na hindi ko hinintay. Meron pa actually isang dealer na nag-offer sa akin ng original down payment ng Dominar UG2. Eh nalit lang siya ng isang araw. Eh ako si excited, kinuha na to. Balikan ko kayo. Dinakdakan niya po ita? Dinakdakan. Isa po tsaka isang ano. Opo. Check out. Thank you. So yun, nakabili na tayong ulam. Tapos meron pa akong isang gustong i-share. Di ko alam kung gumagana to sa ibang bangko. Yung nag-approve kasi sa akin is City Savings Bank. So ako kasi, on time naman ako nagbabayad. Actually madalas advance pa eh. Kasi ayoko yung natatawagan ako na nire-remind gano'n. Ewan ko ba? Ewan ko kung ako lang. Ayoko yung lagi ako nire-remind na uy, magbayad ka na gano'n. Kung kaya ko, magbabayad na ako, mag-a-advance na ako para lang hindi na ako ma-notify. Kaso, ang ginagawa ko kasi, nagbabayad ako using Paymaya. Di pala agad ano sa kanila, nagre-reflect. So, lagi nila akong tinatawagan. Lagi kong sinasabi na, bayad na po ako. Gano'n. Tapos, katapos ng isang tawag, may text na naman, tapos may isa na naman tatawag. Alam mo yan, yung hindi naman sa ano, nakaka-istorbo kasi minsan na gaya nung isang araw lunch ko, since work from home ako, lunch ko ginagawa ko, natutulog ako ng lunch. Tumawag sila. Sarap-sarap na natulog ko, tapos tumawag sila para tanungin kung nagbayad na ako. Tinry ko rin magbayad sa M. Lowellier kasi sabi nila ano daw yon, real time. Tumawag din sila. So kung katulad kita nasa City Savings ka, so hindi ko mare-recommend na magbayad ka using GCash, Maya or M. Lowellier kung ayaw mo na nire-remind ka. So ang pinakamagandang gawin is diretso ka na sa bangko. Punta ka na ng City Savings. Tsaka ano guys, kung kaya nyong wag mag-miss ng payment kahit 1 month lang. Sayang kasi yung ano, yung rebate nila. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga bagong kuhang motor o ano, may mga rebate na yan. Sayang naman pag nakamiss lang kayo ng 1 payment, mawawala na yung rebate nyo. Dito ako dadaan para mapahaba ng konti usapan natin. Laging ano kung wala man 10 minutes yung mga video ko. Tsaka maganda kapag ano, pag wala ka miss payment, syempre gaganda yung ano mo, yung credit score mo. Ang init, taas ko yung visor since di naman mahangin. Iba pa rin pag maganda yung credit score mo sa mga bangko. At least kapag gusto mong mag-upgrade, for example motor ka ngayon, gusto mong mag-upgrade ng kotse, madali ka na lang ma-approve. Tsaka guys, kung alam nyo kaya nyo, kuha kayo. Pero kung tingin nyo na medyo tagilid kayo, baka sa umpisa lang ganon, sa umpisa nyo lang kaya maghulog like ng monthly, ang masasuggest ko is yun, hintay pa kayo ng panahon na maging ready kayo sa commitment nyo sa monthly payment, or hintayin nyo na maging confident na kayo na matatapos nyo yung bayarin nyo sa kukunin yung sasakyan o motor. Kasi yung mga yung mga tagilid is yung walang stable na trabaho, yung mga part-time, mga ganon. Tayo kasi mga Pilipino ilan sa atin is madaling matukso kapag may isang pagkakataon na, for example, for this month maganda yung pera mo, maganda yung bigay ng pera mo, maganda yung pasok ng pera. Alam mo yun, yung natitempt tayo na kumuha ng mga bagay na hindi naman natin alam kung kaya ba natin tapusin. Kaya yun, ang masasuggest ko lang or ma-advise ko lang is hintayin nyo dun sa point na alam nyo kaya nyo tapusin. Kaya nyo tapusin yung 3 taon, yung 5 taon, depende sa kukunin. Mas maganda kung afford nyo yung 1 year or 2 years, ganun. Mas maganda yun, syempre. Maaga nang matatapos yung binabayaran mo, maliit pa yung nabayaran mo, yung dagdag sa interest. Kasi mas mataas na taon, syempre mas malaki yung dagdag talaga. Kaya nga napansin ko sa mga ganyan, mga dealer ng motor or sasakyan, parang mas gusto nila yung installment. Parang mas tingin ko mas kumikita sila sa installment. Kasi imagine mo, for example, 200,000 na motor, kunin mo yun ng 3 years. Siguro kung i-compute mo yung monthly mo, aabot siya ng karagdagang 100,000 to 150 to 160, let's say ganun. Kaya mahal talaga. Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman lahat ng mga Pilipino is kaya mag-cash. May regular kang trabaho,
may pamilya ka naman pinapakain, siyempre priorities pa rin. Lalo na dito sa Pilipinas, napakalaking tulong ng motor, mga sasakyan, kasi ang traffic. Tapos nagkakaproblema pa sa mga jeep ngayon, yung mga lisensya nila, prangkisa, madalas ang hirap sumakay, punuan. Marami sa atin is napipilitan ng kumuha ng sarili nilang mode of transportation na sa kanila, like motor and sasakyan, kotse. Kung for example meron ka ng regular na trabaho, like alam mong kikita ka every month or every kinsenas katapusan, yun, go ahead, kuha ka na, and make sure na hindi maapektuhan yung ibang bills, hindi mo makakalimutan yung mga priorities mo. So yun lang naman yung mga gusto kong pag-usapan. And kung may mga tanong pa kayo sa mga sinabi ko, kung meron akong sinabi na hindi klaro sa inyo, mag-comment lang kayo. And gusto ko na rin kunin tong opportunity na to na pasalamatan yung mga nagpa-follow and nagsusubscribe sa akin channel sa Facebook and sa YouTube, and sa mga nagko-comment. Ay, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi kahit na konting comment lang is ay, saya-saya sa pakiramdam. And nauna na nga yung subscribers ko sa YouTube kaysa sa Facebook. Dati mas marami sa Facebook. Ayun, sobrang thank you po sa mga bagong subscribe. Kapag nagka-time ako, shoutout ko kayong lahat. Alam mo talaga, napaka-busy kong tao. So yun lang, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta, mga nanonood, sumasabay, sumusumaybay. Ano ba yan? Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at mga patuloy na nanonood, at sa mga bagong followers and bagong subscribers natin. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo mga video natin and bago lang kayo, please follow and subscribe na kayo sa ating channel sa Facebook and sa YouTube. And kung may mga suggestion kayo, mga tanong, feel free to comment down below and pag-usapan natin yan. Kapag hindi ko siya kayang sagutin sa comment, syempre i-feature natin siya sa video. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat, and sana magandang iyong araw. Tandaan, laging mag-iingat sa daan, laging maging alerto at habaan ng pasensya. Ako po si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Paalam, babayu, out, bye, peace.